God is good All the time. all the time. God is good. Praise the Lord. Now and Now and forever. forever. Praise the Lord. Malakas sa palakpak sa ating Praise Panginoon. God. Hallelujah. Dami natin. Dami-dami mga anghel. Ganun pa man, kahit ganito ang panahon, talagang sabi nga, hanggat hindi nagliliparan ang yero, Hindi yan. the show must go on. Walang bagyong makahihinto Walang sa gawain ng Panginoon. Lalo pa nga tayong Kasi pagdadasal nga natin. lalo pa nga po tayong mananalangin habang ganito ang panahon. Kasi dapat ipanalangin natin yung mga trahedyang yan. Diba? Sabi nga sa message po, tayo daw ang kanyang itinakda na tagapanalangin at tagapagtaboy ng lahat ng mga salot na iyan. Diba po? Kaya rain or shine, talagang go, go, go. Amen? Amen. Malakas sa palakpak sa ating Tayo. Kasi, sabi nga, sa banal na aklat, isa man o dalawang nagkatiko, narito ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Narito si Amang Yahweh, si Mama Mary, ang Holy Spirit. Baka yung iba'y nagkakaod pa ng ulan. Ako nagsasawad ng ulam kasi tumutulog. Ako rin nagsahod, pero tinabi ko na, baka damputin pagdaanan. Hindi, nasa loob ng bahay. Nagkakaod din. Eh, nagmamadali nga din Puno po na ako kanina kasi bago yung umalis, basura tinanggalan ko. diba? Kaya talagang dapat lahat yan, magampanan natin ang mga tungkulin bilang ina. Tayo man abala sa ating mga tahanan, tayo man ay may tungkulin para sa ating amang nasa langit. Tayong nangako, nanumpa. Magamat ganyan ang panahon, kung kaya man lamang natin, talagang pipilitin natin pagsusumikapan na tayo'y makarating sa kanyang gawain. Dahil dito tayo, pagpapalain ni Amang Yahweh. Malakas sa palakpak sa ating Diyos ng buhay. Sabi nga, yung muling pagkabuhay na, di ba, yung iba, noon hindi ko rin po ito masyadong alam talaga. Mga katuroan na ito. Na, basta ang alam ko noon, may pagkatapos ng kamatayan, may resurrection talaga. Pero ganun lang, hanggang doon lang, tundok. Pero nung nandito na po ako sa charismatic, talagang napakabuti naman niya. Na hindi niya tayo pababayaan para hindi tayo maging mangmang sa mga pang-spiritual na bagay. Dito niya tayo tinuturuan, sinasanay, dahil tayo ay mga estudyante ni Amang Yahweh. Na patuloy lamang tayo na mag-aaral lang sa atin. Para marami tayong matutunan. Kahit maputi ang ating mga buhok, madadagdagan pa ang ating kaalaman at kautunan. Hindi tayo dapat huminto. Dahil sabi nga, ito yung isa na makakapag-exercise ang ating isipan. Magbibigay kalakasan sa ating mga isipan. At yung ating utak, yung mag-grow din, sabi sa health. Paglago. Maglago. Ayun. Lalago din, para tayo ay lalago bilang mananampalataya. Lumago ang ating pananampalataya, di ba po, Brad? Kasi mahirap na mababansot ang ating pananampalataya. May simba ka nga ng simba, rosaryo ka ng rosaryo, walang paglago. Siyempre, sabi nga, doon sa growth na daily habit, tayo ay, bakit kailangan nating lumago? Hanapan tayo ng bunga ng ating Panginoon. Di ba po? Dapat tayo ay mamunga na ang butil ng mustasang yun na itinanim sa atin. Puso ay dapat maging isang punong kahoy, hindi yung manatili na buto lang. Di ba po, brother? Kailangan ito ay tumubo at pangalagaan natin. Malagyan ng abono, madidiligan, malilinisan. Dahil yan, ang Diyos ang gagawa sa ating lahat ng yan, sa ating buhay. Hindi naman tayo literal ang gagawa nun. Pero ang Diyos, makakayanan niyang gawin yan. Gampanan yan sa ating mga buhay. Dahil hindi naman tayo, yung ating kapwa natin, mababago sila. Na ipapanalangin natin yan na may kasabay na paggawa na hihingi natin sa Diyos kung ano ang mga bagay na marapat na makapagbabago sa kanila. At siya mismo ang magbabago sa kanilang buhay. Tulad ng pagbabago ng Diyos sa atin. Nung tayo ay nasa lumang buhay,
biniyayaan tayo ng bagong buhay nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo. Nung tayo ay nag-seminar, nakaupo din dyan sa mga upuan na itinilaga ng Diyos. Doon nagsimula na tayo'y palayain ng Diyos sa ating pagkakagapos, sa pagkakaalipin natin sa lahat ng salot ng kasalanan, karamdaman, kahirapan, kamalasan, lahat po yun, di ba po, brother? Na doon nagsimula na tayo'y pinalaya ng ating Panginoon. At sabi nga, yung muling pagkabuhay na yan, ang lahat ng sumasampalataya, sa ating Panginoon, muling mabubuhay. Dahil tayong sumasampalataya na sa ating Panginoon, hindi na tayo nag-aalinlangan pa, nangangamba. Hindi na tayo nagdududa pa, di ba po, Brad? Wala nang pagdududa, inalis na lang. Unti-unti yan ng ating Panginoon. Unti-unti, mahabang proseso man ng paglalakbay, ng pagbabagong buhay natin, ang mahalaga tayo ay nababago araw-araw. Magpahanggang ngayon, binabago pa rin tayo ng ating Panginoon sa ating mga pangit na nakakagawian noon. At unti-unti niyang inaalis yun sa ating buhay ng mga hindi mabubuting bagay. Kaya nga patungo sa kabanalan. Kaya nga tayo lumalakad na ngayon patungo sa daan ng kabanalan, sa pinagdaanan ng ating Panginoon. Dahil ito ang napili nating daan, buti na lang napili. Kalarawan ng mga Opo, na magiging kalarawan tayo ng ating Amang nasa langit, tulad ng ating Panginoong Jesucristo. Na makita rin yung mukha ng ating Panginoon sa atin. Yung ginawa ng ating Panginoon, di ba po, brother? Yung ginawa ng ating Panginoon na magagawa din natin ito araw-araw. Sabi nga, daily habit nga, growth daily habit. Maging kagawian natin ito araw-araw. Hindi na yung mga pangit na bagay, masasamang bagay. Dahil kung pinili natin ang masama, ay sa diablo tayo sumusunod. Hindi sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos ay mabuti. Nilikha niya tayong kawangis nga po di ba? Nakalarawan niya. Kaya dapat maging kalarawan din tayo sa ating mga gawa. Hindi lang sa ating mukha. Number 1, sa paggawa. Kasi sabi nga, doon tayo makikilala sa ating mga gawa. Yun ang sabi sa banal na aklat, hindi po ako may sabi no. Yan ang sabi sa banal na kasulatan. Yan, ito po ang love letter ng ating Panginoon. Iniwan na tayong lahat ang magpapatuloy nito. Dahil kung ano man ang gampanin na ginanap ng ating Panginoong Jesucristo, ito rin ang ating gampanin, mga tungkulin na gaganapin sa ating kapwa, mga kapatid, higit sa Diyos. Amen? Malakas na palakpak sa ating Diyos. Dahil kapag ito, ng mga mabubuting bagay na ito ay naipagpatuloy natin hanggang sa mawalan tayo ng hininga sa mundong ibabaw. Tunay na pagdating ng takdang araw, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, tayo rin ay muling mabubuhay. Bubuhayin din tayo ng Diyos. Kukunin tayo ng mga anghel at tayo ay dadalhin doon sa kaharian ni Amang Yahweh. Di ba po, brother? Ang anghel, ang mga anghel ang kukuha. Ano po? Tama po. Pag tayo ay namatay, di ba? Pagdating ng takdang panahon, sa second coming ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay, Anong taking kami? yun sa Panginoong pagbabalik. Pagkukulo ang pagbabalik. Kung mababasa mo yung istorya sa Thessalonica, sa tulog ng trumpeta, Opo, yun. yayanig ang lupa, tapos magtitiahon ng Mga patay. Babangon ang mga patay. Patay Opo, sa lahat. tubig, patay sa lupa, Yung mga namatay sa aksidente, patay sa lahat. window, Opo. lahat yan, babangon Lahat. yan. Sabay-sabay yun, di ba po, Brad? Opo. Babangon. Mababago yung kanilang katawan. Opo. Babaguhin ng Panginoon, pero bubuhayin muli. Bubuhayin at pipiliin, doon na pipiliin, Brad, di ba po? Doon na yung, ano po yun, huling paghuhukom ngayon, di ba po? Kahuling paghukom. Sa huling paghuhukom, doon muling babangon ang mga patay at sila ay huhukuman na ng Diyos. At pagbubukod po rin na yun, di ba po? Yes. Oo. Kasi, yun na yung pinaka-last na tsansa. Na,
Di ba? Katulad ng mga sa, purgatorio. Oh. Muling mabubuhay din sila, di ba po? May luluwa nga eh. Oo, sabay-sabay. Luluwa na sila. Oo. Pagdating ng uling paghuhukom. Last judgment. Lahat ng kanal. Mabubuhay nila. Kasi sabay-sabay na muling bubuhayin ng Diyos. At doon na bibigyan ng last judgment. Doon na bibigyan ng muling paghukom. Yung pinaka-pinaling judgment na po yun, di ba po? At tunay na kung ikaw ay gumawa ng mabuti, sumunod sa mga ipinagagawa, pinagmahalaga, ipinag-uutos ng Diyos, eh, Yung ako'y nagutom. nung tayo ay naririto, may kumatok sa ating pintuan, nung yung mga kapatid natin, kapwa natin na ating paglingkuran, natulungan, Nagutom. yung Pinakain mo. lahat ng mabubuting bagay, ito'y naganap natin sa ating buhay. O, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Ayon nga sa gawa. Di ba po? Papakain, magpapainom, Magpapainom. Pakanin nga yung magpapadamit. lahat po paramtan. No, ako'y nabilanggo, ako inyong dinalaw. Di ba po? Ganun na po yun. Yan ang mga gaganapin. gaganapin natin bilang mga tagapaglingkod na itinakda ng Diyos sa panahon ito. At lahat dyan, carry dyan. Magiging yan ang basihan kung ano ang ginawa natin dito. Hindi yung Ano ang ginawa mo sa iyo? hindi kung anong ginawa natin sa ating kapwa, hindi yung ating mga kayamanan. Hindi yan ang itatanong ng Diyos sa atin. Kung may mansion ka, kung may mga condominium ka, kung may mga ginto ka. Hindi po yan, kundi yung ating mga mabubuting ginawa sa ating kapwa. Katulad nga nung narinig ko, sabi nga, ang dami kong kayamanan, pero ako'y malungkot. Wala naman akong... Oo, kasi sobra-sobra ang kayamanan niya. Hindi niya alam. Makausap niya ng pera. Hindi ka naman mapapasya ng pera. Di ba po, Brad? O kahit na lahat mabibili mo kasi may pera ka. Pero hindi yun ang kasyahan eh. Maghahanap ka pa rin talaga dahil magiging malungkot ka lalo kung ikaw ay nag-iisang anak tapos wala na mga magulang mo. Tapos yung mga kamag-anakan mo naiinggit sa'yo dahil ang dami mong kapirahan. Aray ko, Diyos ko. Pupunta lang yan sa'yo pag kailangan yung pera o paano na, iiwanan ka rin, di malungkot din. Hindi ka pupunta doon sa mga pagtitipon na ganito sa gawain ng Diyos. Dapat yun ang hahanapin mo na ikaw balang araw ay pagharian ng Diyos. Dahil tayo kapag patuloy na pinaghaharian ng Diyos, ako, ibang kasyahan yun talaga. Wala nang sintulan. At priceless yan. Hindi yan nabibili eh. Hindi nabibili yung ganyang kasyahan. Tunay na madadama mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen? Kahit na ganito ang ating mga buhay, masaya tayo. Kahit na tayo ay mga kulang sa financial, number one, sa mga kung anong bagay na pangangailangan natin sa araw-araw nating pamumuhay, nagagalak tayo. Kasi tayo ay nagkakaisa, lalo na yung pamilya. Pag may pagmamahalan, pag-uunawaan, pagmamalasakitan, talagang yung persa noon. Di ba po, brother? Ganun kabuti. Kasi nag-iibigan yun eh, nagkakaisa. Pero kung ang isang pamilya, walang pagkakaisa, hindi nakasentro doon ang Diyos sa buhay nila. Di ba po, brother? Oh, kasi wala eh. Ang pinapahalagan lamang nila ay yung mga material na bagay. Pero kung sila ay nagtutulungan, nagsusunuran, nagkakaunawaan, nagdadamayan, nagmamahalan, talaga naman, kahit anong pagsubok ang darating sa pamilyang yon, sa isang pamilyang yon, naroon yung tulong, awat na pag ng Diyos. Kasi nakikita ng Diyos eh, napagmamasdan ng Diyos at nadadama ng Diyos yung kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Hindi nagkakabahabahagi, hindi nagkakanya-kanya, hindi nagswaswapangan, hindi ganib ang bawat isa. Sila'y nagtutulungan, nagbibigayan. Di ba po? Ganon kabuti ang ating Panginoon kapag siya'y nasa ating puso, sa ating buhay. Dahil maisa sa pamuhay natin yun. Dahil
tayo'y pangungunahan lagi ng banal na Espiritu Santo. Ipapaisip niya, anak, itong gawin mo, kahit ginawang ka ng kapatid mo ng masama, patawarin mo siya, magpakababa ka, huwag kang magmamataas. Ipadama mo sa kanila ang pag-ibig dahil ang mabuti nga talunin ang masama tatalunin ng kabutihan. Amen? Kaya nawa, nauunawaan na natin kung ano ang ating mga tungkulin para tayo ay makamtan natin yung muling pagkabuhay na yan, yung kaligtasan na yan, yung buhay na kasya-sya at ganap doon sa kaharian ni Amang Yahweh. So yun lamang po, maraming salamat. Okay, good. Please, yeah.